Tay, gusto ko lang po sanang sabihin sa inyo na girlfriend ko na po si Lyra. Sinagot na po niya ako. Oo nga po, tito. Sinagot ko na po siya. Kami na po. Di mo pa kasama si Angel? Kas, wala na si Angel. Iniwan niya na ako. What do you mean na iniwan? Kas, pagising ko wala na si Angel. Tinangay niya pati pera ko, pati alas ko. Pati nga sasakyan ko, kinuha pa niya eh. Ano? Kinuha niya lahat ng pera at gamit mo? Eh ano yun? Paano yun? Ninakaw niya lahat ng gamit mo? Grabe pala, hindi ko alam na magagawa ni Sisi yun sa'yo. Parang inaasahan eh, na magagawa niya sa akin yun. Akala ko, mahal niya ako. Kasin, try mo kaya magsabi kila tita para naman matulungan kanila kung ano yung dapat mong gawin. Kasi huwag na. Sigurado ako, papagalitan ako ni Mami at Daddy. Samuel, hindi biro ang ginawa sa'yo ni Angel. Pera, alahas, pati na sasakyan mo. Dapat yan i-report sa pulis. Kahit ako'y di mo pinapansin, hindi ako nagagalit sa'yo. Pagkat alam mo na ang iyong damdamin para sa'kin. Sigurado ka naman sa decision mo? Kasi mga construction boy yun. Sigurado ako mahirap ang trabaho nila. Kaya mo ba? Oo, sigurado na ako. At ayaw ko na rin umasa sa mga magulang ko. At magalit sila sa mga kapalpakan ko. Sige, sabi mo yan. Basta wag mo ko sisisihin kapag nahirapan ka. Kakayanin ko. Kasi sa ngayon, sarili ko lang aasahan ko. Buti tumigil na ang ulan. Ano tol? Nalagay mo na ba lahat ng tukod dyan sa ilalim? Di na bababagsakin pag nilagay natin ng semento? Oo tol, nalagay ko na. Kanina pa sana tapos to eh. Hindi lang pumasok si Robby. Kaya nga tol aapat lang tayong gumagawa dito. Nasa kabila kasi yung iba. Papagalitan na naman tayo ni Foreman kasi ang bagal ng gawa natin. Wala naman tayong magagawa eh. Nagtipid kasi sila sa tao eh. 6 na buwan na natin tong ginagawa kaso hindi pa rin tapos. Okay nga yun tol matagal matapos, matagal tayong may trabaho. Di na natin kailangan humanap ng kontrata. Excuse me, ikaw ba si Jex, yung kaibigan ni Robby? Oo ate, bakit? Pwede ba kita makausap? Kahit saglit lang. Oo ate, okay lang naman. Tol, wait lang kausapin ko lang to. Ano po ba yun? By the way, I'm ballerine. Pasensya ka na, madumi yung kamay ko eh. Ako nga pala si Jex. Di ba ikaw yung dating nanligaw kay Angel? Isa ako sa mga kaibigan niya. Kaibigan ko rin si Angge, kaya nakilala ko si Robby. Okay. Tama. Kaya naman pala, parang pamilyar ang mga mukha niyo sa akin eh. Di ba, mga mayayaman kayo? Anong ginagawa niyo dito sa construction site? Madumi dito eh. May kailangan ba kayo? Actually, hindi talaga akong may kailangan sa'yo, kundi itong kasama ko. Sige na, sabihin mo na. Sir, mag-apply po sana ako eh. Pwede bang pumasok dito sa tinatrabahuan niyo? Naku pre, di ba anak mayaman ka? Baka hindi mo kayanin ng trabaho dito sa amin eh. Para lang to sa mga malalakas na nilalang. Okay lang po sir, kahit gaano kahirap. Kakayanin ko po. Basta payagan niyo lang po makapasok sa inyo. Tol, ano sa tingin mo? Talab ba to? Sakto kulang tayo sa tao eh. Tol, hindi ko masasagot yan. Anak mayaman yan eh. Baka pagka pinabuhat mo yan ng simento, hindi niya maangat. Si Foreman na lang kaya tanungin mo. Kaya nga tol eh. Siguro, kay Foreman ka na lang magsabi. Nandun siya sa may kabilang barracks. At saka, ayusin mo yung damit mo Kasi bago yung suot mo eh. Baka mapagkamalang ka pang mayaman. Magpalit ka ng luma mong damit, tsaka ka umarap kay Foreman Tapos bumalik ka dito, sabi mo dito kaya assign sa amin. Kulang kami sa tao eh. Sige po sir, maraming salamat. Salamat, Jex Una na kami. Buhay nga naman Dating mayaman ngayon, construction worker. Ano, Jex? Out na ba kayo? Mamaya pa 2 oras pa. Naubos ba yung pagkain na binigay ko sa'yo? Oo, naubos ko. Eto, umuulan. Pwede ba sa bahay mo na lang ako hintayin? O sige, mauna na ako Sige, ingat ka. Kita na lang tayo dun. Uuwi Sige, sige.
Tol, pwede na to. Pwede na tayo mag-out. Sige tol, mauna ka na. Sige, tol. Sir, okay na po. Tinayagan na po ako ni Foreman. Okay na po ba tong suot ko? Oo, pwede na yan. Basta huwag kang maarte dito kasi madumi dito sa trabaho namin. Saktong-sakto ang dating mo. Kasi pa-out na ako. Ikaw na lang ang maiiwan dito mag-isa. Kaya mo ba? Opo, sir. Paano po ako magtatrabaho? Tsaka, bakit mag-isa lang po ako dito? Sir, hindi ko po alam yung gagawin eh. Huwag kang mag-alala. Sa una lang yan. Ganun talaga. Pagkabaguhan ka, hindi mo alam ang gagawin mo. Tsaka nga pala, kaya ka mag-isa dito kasi ikaw magbabantay sa barracks. Ikaw magbabantay ng mga gamit ha. Dahil baka mamaya pagka may nawala doon, sa'yo i-charge yun. Wala kang sasahurin ha. Diyan ka na. Mag-out na ako. Bantayan mo yung mga gamit ha. Ganun pala sa construction. Magkano kaya sa sahudin ko dito? Dapat pala, bantayan ko na maigi yung mga gamit dito. Kasi pag nagkataon, wala akong sasahudin. Ano kaya to? Ang laki ah. Parang basuka. Bukas may tanong sa kanila paano gamitin to. Lagi na lang walang natitira sa sahod ko. Kapugian na lang ang naiiwan sa akin. Ay nako. Jex, ba't ngayon ka lang? Sabi mo kanina, 2 oras na lang, pa-out ka na. Eh, magta-3 oras na. Si Foreman kasi, pinag-OT kami. Tsaka, inayos ko muna yung mga gamit. Kasi pagka nawala yun, wala na naman kami sasahurin. Kakaltas na naman sa amin. Ah, kaya naman pala. Tara, punta tayo sa tatay mo. May sasabihin daw siya sa'yo. May sasabihin? Nako, pakitatanong lang nun kung anong ulam. Ah, basta! Tara na! Oh, anak, buti naman nandito ka na. Hi po, Tito. Ito na po si Jex. Tay, sabi sa akin ni Lyra, may sasabihin ka daw po sa akin. Oo, anak. Matagal ko nung tinatago ito eh. Kailangan mo nang malaman. Para naman hindi kayo nahamak ng ibang tao. Para pong kakaiba yan ah. Kinakabahan ako sa sasabihin ni tatay. Sige tay, ano po ba yun? Anak, huwag kang mabibigla sa sasabihin ko ha. Ang totoo niyan, hindi ako ang tunay mong magulang. Sana, maintindihan mo ang sinasabi ko sa iyo. Hindi tunay na magulang? Teka tay, ano pong ibig niyong sabihin? Pinagkatiwala ka sa akin ng iyong magulang. Ang totoo niyan, ako'y isang hardinero lamang at sila ang aking amo. Pinagkatiwala? Tay, paano po nangyari yun? Anak, halika, sumunod ka sa akin. Anak, nakikita mo ba to? Kunin mo. Tay, kanino to? Ganda na ito ah. Anak, pinadala ito ng daddy mo. Kung gusto mong malaman ang lahat, puntahan mo siya doon. Ayos to ah. Tay, sa akin ba to? Ang galing ah. Nilagyan talaga agad nila ng pangalan sa unahan.
Oo anak, sa'yo ito. Sabi ng daddy mo. Maraming salamat sa tulong mo, tay, ah. Pero, huwag po kayong mag-alala. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang tatay ko. Pupuntahan ko lang sila bukas kasi gusto kong malaman ng lahat at kung bakit ako napunta sa inyo at kung anong dahilan nila. Sige tay, bumalik na po tayo sa bahay.